Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ayon po kay Sara Duterte, ito pong pag-involve sa kanya o pagdadawit dito po sa tinatawag nating war on drugs o tokhang, no? Tokhang queen daw si Sara Duterte dito po sa Davao City, no? Hamon po ni BP Sara, magdemanda kayo sa Pilipinas dahil hindi niya kikilalanin ng ICC. Sabi po ni Rayson Tiberos, for the first time ako ay naniniwala dito sa sinasabi ni Rayson Tiberos. Sabi niya, para matapos na ang patutsadahan sa drug use ng dalawang leader ng bansa, I encourage them both to take the test. O, di ba? Ako naniniwala ko diyan kasi pareho nag-aakusa. Yung isa inaakusahan niya si Pangulong Duterte. Total may akusasyon yung dalawang leader, di ba? Yung dating presidente at yung kasalukuyang presidente. Hindi po kasi inignore ng dating presidente, sumagot po siya. Pareho po may akusasyon. For the first time, ngayon lang ako sumang-ayon kay Rayson Tiberos di magpa-drug test na lang kayo pareho. Saksi yung lahat ng senador, lahat ng congressman, lahat ng mga taong simbahan. Manawagan po kayo. No? Lahat po. Mga taong simbahan. Para po once and for all. Magkaroon po ng, ang hirap naman ng pinaghinalaan natin parehong mga leader. Di ba? Sinabi ni Pangulong Marcos na dulot lang ng fentanyl yan. Alam ko po sa drug test, makikita lahat Makikita lahat kung ano yung tinira mo Totoo naman Maganda po yung hamon na yan maganda po yan na once and for all para panatagpuan lahat. Mamaya sunod kami na sunod kay Digong, di ba? Katulad ng sinasabi niyo, sunod kami na sunod, yung pala. Yung sinasabi niya, fentanyl na pala, dulot na pala ng fentanyl. Kayo naman sunod ng sunod kay BBM, yung pala droga na pala yung sinusundan niyo. Yun po yung sa atin, di ba? Punta po tayo kay Kiko Pangilinan. Kung hindi niyo po napupuna kasi wala na pong pumapansin Meron po kasing panawagan ngayon yung mga Philpinks, no? Ito na po yung bago nilang tawag sa kanila, Philpinks. Tama nga kami, tanga nga kayo, no? Tama daw sila mga pink, tanga raw yung mga bumoto kay BBM at BP Sara noong nakaraang eleksyon, no? Dahil nagkakagulo nga yung unit team ito po ang sinabi ni Kiko Pangilinan kasi on the attack On the attack. Sabi po ni Kiko Pangilinan sa mga kasama niyang kakamping, dito po sa panawagan nga nilang, tama nga kami. Yung pala yung sinasabing tama nga kami, tanga nga kayo. Sabi ni Kiko Pangilinan, with due respect, this and other similar messages, message types, do not help advance the cause we fought for then and continue to fight for now. Ayon po to kay Kiko. We need to persuade and convince. We do not need to ridicule and insult. Kailangan natin makipag-usap at makinig, hindi itong mang-insulto at makipag-away. So, pinayuhan na naman ng bait-baitang si Kiko Pangilinan ang kanyang mga kapanalig sa pink movement na wag po tayong mambastos, wag po tayong mang-insulto, wag po tayong makipag-away. No? We need to persuade and convince. Yan na naman sinabi ni Kiko. Ano po ang sinabi ng kanyang mga kakampings? Galit po kay Kiko. Ito po, sabi niya, with all due respect, you are wrong. Ito, butata si Kiko sa mga kakamping We should be vanguards of the truth and the watchmen over the towers. What we need is vigilance and boldness in standing up for what is right and raising our voices. Biruin nyo, no? In unison to highlight the travesty that is happening right now. We should, So binutatapos, we should not be cowering in the darkness. We should be raging against the dying of light. Yan po ang sinabi ng ni Pilio Agpao. Isa pong kakamping. Ito pa po. May maganda pa rito With all due respect din po, sabi naman po ni Paul Gutierrez. Di ba ginawa na natin yan dati? May nangyari ba?
So what should we be doing different now other than sitting and watching the sideline in the sidelines? Oh, yan. Ito naman po ang sinabi na isa, I admire the kindness. But if we do kindness again, saan tayo pupulutin? The Reds and Greens are so aggressive that every day they ridicule us. So it's a no. Ayan po mga kapatid, ang mga halimbawa. Marami pa po na kinukontra rito si Kiko Pangilinan. We do not have the resources to convince these people. We will fight them. You run next year and try to win. Oh, please, sabi naman po ng isa. Respect those who supported you. Abandoning them isn't respect. Oh, Miss Nick po, ayan po, ito po ang kawalan ng leader ng mga kakamping ngayon. No? Akala nila sila pa yung opposition. Hindi na po silang opposition. Ang opposition po si Rodrigo na. Si Rodrigo na po ang tunay na opposition. Hindi na kayong mga pink. Nakakaawa, no? Naawa po ako sa mga pink. Yung leader po nila, yung leader po nila, sinasabihan sila na huwag kayong mang-away ng mga unit team. Hindi yan ugali natin. Puta, binara si Keiko. Ginawa na natin yan. Wala naman tayo na kumbinsi. Mang-away na tayo. Alam niyo po, hindi na po kinikilala yung mga leader nila. Si Lenny hanggang ngayon tahimik. Walang pakialam yung mga leader ng kakamping tapos tatakbo. Gusto nila manalo. Alam niyo kaya kayo talunan, no? Kayong kakamping. Wala kayo, binabaon na kayo. Pangarap niyo dati, mag-away yung unit team para kayo makasingit. Nag-away na eh. Nag-aaway na eh. Wala pa rin. Hindi pa rin kayo makasingit. Paano? Ang leader niyo si Kiko at si Lenny. Ang pinakasanang ginawa ninyo nung natalo kayo, yung nga pala, hindi naman pala kasi kayo umaamin. Di ba panalo kayo? Mga nanalo. Yung mga members nila, umaamin na wala naman kayong ginagawa. Kawawa naman. Okay, punta na po tayo sa mga real issues of the day. Ayan. Ito po, marami po tayong dapat sagutin. Ito po ang sinabi ni BP Sara. No? Bagong script na naman. Ito, pinatulan na po sila sa Kanyas. Alam niyo, tama po yung sinasabi ni BP Sara. Kahit po tayo, di ba? Never po. Never po natin na nakita o narinig yung involvement ni BP Sara nung siya ay mayor o maging nung vice mayor. Hindi po nasasama pangalan niya. Tama si BP Sara doon. Matagal na po natin naririnig yung DDS. Matagal na po natin naririnig yung Tokhang. In fact, kaupo pa lang ni Duterte ang ginawa ng mga dilawan, no? Sa pangunguna ni... Kaya nagtataka kayo, parang aping-api si Laila de Lima. Ano lang po natin, no? Ipaalala lang natin, no? Hindi pa po nag-iinit yung puwet ni President Duterte sa upuan nun, eh. Sinimulan na silang imbestigahan diyan sa DDS sa Davao, yung ginawa nilang Tokhang, no, sa Davao. Pero never po nabanggit ang Vice Mayor, then Vice Mayor Sara Duterte. Never po nabanggit yung Mayor Sara Duterte dito po sa mga war on drugs na to, dito po sa mga EJK na to, no? Never po, sa lahat po, nakasubaybay tayo eh. Di po ba? Narinig na rin natin yan sila sa Kanyas. Hindi po yan na, wala pong Sara Duterte na binabanggit po yan. Ibig nyo sabihin, all these years na hindi involved si Sara Duterte, nung naging Vice President, involved na siya. Involved siya noong siya ay Vice Mayor at Mayor. Ang gagaling magsigawa ng script eh. No? Mahuhusay po sa gawaan ng script talaga tong mga gustong pabagsakin si Sara Duterte. Parang Bikoy lang yan. Bikoy part 2. Wala po naniniwala. Kaya nga sabi ni Sara Duterte, ang tagal ng panahon, hindi siya involved. Nanood po tayo lahat sa investigasyon ni Laila de Lima hanggang nakita na siya ni Richard Gordon. Pero hindi po involved. Nung nag-Vice President, biglang involved na po. Ibang klase. Ibang klase talaga to si yung gustong-gusto po nilang pabagsakin, no? At all cost. Kinakailangan. Kahit naman, alam po ninyo kung sino man po yung nagpipinansi dyan sa mga tao na yan. Pagpalagay na natin, nagtagumpay kayo. Hindi naman si Tambi ang mananalo. Malayong-malayo po. No? Okay. Sabi po ni BP Sara, kung talagang kayo ay totoo, na naniniwala kayo na merong siyang ginawa, ay ba't hindi nyo sampahan ng kaso?
hindi na po tatay niya presidente. No? In fact, kalaban po nila yung kalaban po ng pamilya nila ngayon, yung namumuno. Kayang-kaya niyo pong sampahan ng reklamo. Bakit po ayaw ninyong sampahan? Kaya naman po, 'di ba? Kaya po kayo tumakbo sa ICC noon dahil ang nirereklamo niyo presidente ng Pilipinas noon. Pwede talaga sasabihin, putya, anong laban namin diyan sa presidente? Bagamat mali na dumirekta kagad kayo sa ICC, mapapangatwiranan nyo kasi pinakamakapangyarihan. Ngayon po, wala na po sa kapangyarihan si Tatay Digong. Pwede nyo nga siyang sampahan sa local court kung gusto nyo talaga ng katarungan. Wala rin Tigas ng mukha, ano, para kasampahan ng kaso, ano. Natatawa talaga ako sa mga taong ganyan. wala rin po si BP Sara. Pwede nyo naman po sampahan ng kaso. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.